Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Good day, Grade 9! Ang topic natin ngayon ay konsepto ng demand. Familiar kayo sa salitang demand? Pero sa economics, may specific tong meaning. Halimbawa, may bagong release na shoes, photo cards, skin sa game, o trending na drink. Maraming nagsasabing, Gusto ko niyan! pero ang tanong, kapag gusto mo lang ba, demand na agad yon? Mamaya, malalaman natin. Dito sa lesson na to, ay aalamin natin kung ano ang meaning ng demand at kung paano ito pinapakita gamit ang function, schedule, at curve. So may konting economics at may konting math, pero chill lang, isa-isahin natin. Mga layunin. Natatalakay ang konsepto ng demand. Nakokompleto ang demand schedule gamit ang demand function na quantity demanded is equals to 150 minus 2p at nakabubuo ng demand curve batay dito sa sagutang papel. Naipakikita ang pagpapahalaga sa kahalagahan ng wastong pag-unawa sa konsepto ng demand upang maging matalinong mamimili. Bago tayo magsimula, ay may ilang terms akong ipapakita. Tingnan nga natin kung may idea na kayo sa meaning nila. Hindi kailangan perfect ang sagot. Ang importante, nag-try. Game na, simulan natin to. Okay class, mukhang intimidating no? Dahil may letters at parentheses. Pero basic lang to. Ang QD ay quantity demanded. Ang P naman ay price. Kapag sinabi nating QD is equals to function of price, ang ibig sabihin nito ay ang dami ng bibilhin na naaapektuhan ng presyo. Halimbawa, yung favorite price ninyo na halaga ay 30 pesos. Nakakabili kayo ng dalawa. Tapos, biglang naging 100 bawat isa. Same number pa rin kaya ang bibilhin nyo? Most likely, hindi. So, may epekto ang presyo sa quantity demanded. Ang next terminology naman natin ay ang ceteris paribus. Lakas maka-magic spell, no? Parang kay Harry Potter. Pero, Latin word ito. At ang ibig sabihin, with other conditions remaining of same. O, all other things remain constant. Parang sinasabi natin, presyo lang muna ang gagalawin natin. Huwag muna nating pakialaman ang ibang dahilan. Halimbawa, pinag-aaralan natin kung anong mangyayari sa pagbili nyo ng milk tea kapag tumaas ang presyo. Assume muna natin na same ang baon, same ang taste nyo, at wala munang bagong competitor. Presyo lang muna ang bida. Pag-usapan naman natin ang demand. Ang demand ay hindi simpleng gusto ko lang. Sa economics, demand ay ang dami ng produkto o serbisyo na gusto at kayang bilhin sa iba't ibang presyo at sa isang takdang panahon. Ang keyword, gusto at kaya. Halimbawa, gusto ko ng latest flagship phone pero 200 lang ang pera ko. Ibig sabihin, desire yon. Pero
hindi pa yun effective demand dahil hindi ko pa kayang bilhin. Pero kung gusto ko pang bumili ng 20 pesos na snack at may 50 ako, ayan, may willingness at ability to buy. May dalawang variable tayo. Ang P o presyo, yun ang independent variable. Ang QD or quantity demanded, ang dependent variable. Bakit kaya dependent si QD? Kasi nakadepende siya sa pagbabago ng presyo. Parang kapag nagbago ang price tag, mapapaisip ka rin kung ilan ang bibilhin mo. Okay, warm up done. Ngayon naman, bubuuin natin ang buong picture. Dahil may tatlong paraan natin na kailangang ipakita sa lesson na to. Ang demand function, demand schedule, at demand curve. Kaya, let's explore. Tara, alamin natin to ng mas malalim. So, balikan natin ang pinaka-importanting definition. Ang demand ay dami ng produkto o serbisyo na gusto at kayang bilhin ng mamimili sa iba't ibang presyo sa takdang panahon. Halimbawa, may 100 pesos kang budget sa recess. Kapag 10 piso ang fishbowl order, baka willing kang bumili ng marami. Pero, kapag naging 50 pesos ang isang order, mapapaisip ka na, worth it pa ba? Yan ang behavior na pinag-aaralan natin sa demand. Now let's learn the first way. Demand function. Ito ang mathematical form ng relationship ng presyo at quantity demanded. Ang QD is equals to F and then P, the ceteris paribus. Again, P is equals to price. QD is equals to quantity demanded. Ibig sabihin, kapag ang presyo ang nagbago, titingnan natin kung anong mangyayari sa dami ng gusto at kayang bilhin. Parang formula version ng consumer behavior. Second ay ang demand schedule. Ito naman yung table. Makikita nyo dito ang iba't ibang presyo at katapat na quantity demanded. Paki-notice nyo nga, noong price ay 6, ang quantity demanded ay 170. Kapag naging 70 ng price, 5 na lang ang quantity demanded. Anong napansin nyo? Tama, habang tumataas ang presyo, bumababa ang quantity demanded. Parang online sale. Kapag 100 ang item, maraming add to cart. Kapag naman 1,000, biglang save for later. Ganon. Third is demand curve. Ito na yung graph version. Sa y-axis, inilalagay natin yung P o presyo. Sa x-axis naman, inilalagay ang quantity demanded. At mapapansin nyo na pababa na ang slope mula kaliwa papuntang kanan. Tinatawag itong downward sloping. Ipinapakita nito ang negative o inverse relationship ng presyo at quantity demanded. Third is demand curve. Ito na yung graph version mga besh. Sa y-axis, inilalagay natin ang P o presyo. Sa x-axis naman, inilalagay ang QD o quantity demanded. At mapapansin nyo na pababa ang slope mula kaliwa papuntang kanan. Tinatawag itong downward sloping. Ipinapakita ang negative o inverse relationship ng presyo at quantity demanded. At syempre, bago kayo kabahan dahil may x-axis at y-axis, relax, AP pa rin to. Hindi tayo nalipat bigla sa math class ha. Pero heads up,
may computation tayo mamaya. Kaya, kung may math trauma kayo, makakapag-heal tayo together kasi takot din dyan si ma'am. Alright? Game! Next is demand schedule and function. So class, may math part na tayo dito. Ang demand function natin ay quantity demanded is equals to 260 minus 15p. Hindi nyo kailangan kabahan ha. Dalawa lang ang possible na hinahanap natin dito. Si P o si QD. Kapag may given na QD, hahanapin natin ang P. Kapag may given na P, hahanapin na lang natin si QD. Easy! Okay class, example muna tayo kung paano hahanapin ng P o presyo. Huwag muna tayong matakot sa numbers. Iisa-isahin lang natin. So, ang given natin ay QD is equals to 125. Ang ibig sabihin nito, alam na daw natin ang quantity demanded pero hindi pa natin alam kung magkano ang presyo. Ngayon naman, ang demand function natin ay QD is equals to 260 minus 15p. Since ang QD natin ay 125, papalitan lang natin ng QD sa formula ng 125. Kaya magiging 125 is equals to 260 minus 15p. So tingnan natin, nasa bandang kanan ang 260 minus 15p. Ngayon, ang goal naman natin ay maiwan si P dahil siya yung hinahanap natin. So ayan, ginamitan ito ng subtraction property of equality sa pamamagitan ng pagbawas ng 260 sa magkabilang panig ng equation upang maihiwalay o mai-isolate ang term na may variable na negative 15p. By the way class, variable ang expression o tawag sa letters na nasa expression gaya ng P. Kaya naman, makikita nyo dito sa screen, 125 minus 260 is equals to 260 minus 260 minus 15p. Ngayon, i-compute na natin. Isa-subtract natin ang 125 at 260. Kaya ang sagot, magiging 135. Or makikita nyo, may negative dito, no? So, equals negative 15p. Ayan, so nakita natin ng example. Pagkatapos nyan, gagamitan natin ng division property of equality. Ito na po yung division property of equality sa pamamagitan ng pag-divide sa 15 sa magkabilang panig. Ayan, para matanggal yung katabing number ng P, ito, para matanggal yan, at makuha mismo ang value natin na hinahanap. Okay, so paano yun? Anong sagot? 135 divided by negative 15 is 9. Okay, so si price ay 9. Alright? So, nagets ba? Ang sagot ay presyo is equals to 9. So, ibig sabihin yan, kapag ang quantity demanded ay 125 units, ang katumbas ng presyo sa demand schedule natin ay 9. Okay class, ngayon naman, baliktad tayo. Kung kanina, P o presyo ang hinahanap natin, ngayon naman ay QD o quantity demanded. Ang formula ay QD is equals to 260 minus 15p. Ang given naman natin ngayon ay ang P o presyo is equals to 11. So, ang gagawin na lang natin ay isa-substitute o ipapalit ang 11 sa P. Gaya nito. Ayan, QD is equals to 260 minus 15
And then, saan natin nakuha yung 11? Sinubstitute po yung P. Ayan, dito natin ilalagay. Next, syempre, uunahin natin yung multiplication. Yan. QD is equals to 260. Saan natin kinuha yung 165? Yung 165 po ay nanggaling sa 15 times 11. Anong sagot? 165. 15 times 11 equals 165. Madali lang, di ba? Next is subtraction naman tayo. Okay? So, QD is equals to 260 minus 165. Anong sagot? 95. Therefore, ang quantity demanded natin ay 95. Ibig sabihin, kapag ang presyo ay 11 pesos, ang quantity demanded ay 95 units. Siyempre, mas madali ito kaysa kanina, di ba? Kapag ang P ang given at QD ang hinahanap, isa-substitute lang natin si P and then multiply, then subtract. Okay? So, tandaan, P is equals to 11 at ang quantity demanded ay 95. At syempre, medyo kinabahan na dahil math class na tayo. 80 pa rin po ito. Nakikigamit lang tayo ng calculator ni math. I-apply naman natin ngayon sa buong demand schedule. May mga blanks tayong pupunan. Same formula lang palagi. Quantity demanded is equals to 260 minus 15P. Huwag malito sa dami ng numbers. One row at a time. Ang given naman natin ngayon ay ang QD is equals to 170. Ibig sabihin, alam na natin ang quantity demanded, pero hindi pa natin alam kung magkano ang presyo. Ang demand function natin ay QD is equals to 260 minus 15P. Since ang QD natin ay 170, papalitan lang natin ang QD sa formula ng 170. Kaya, magiging 170 is equals to 260 minus 15P. So, tingnan natin. Nasa kanan yung 260 minus 15P. Ang goal naman natin ngayon ay maiwan si P dahil siya yung hinahanap natin. Kaya, gagamitan pa rin natin ito ng subtraction property of equality sa pamamagitan ng pagbawas ng 260 sa magkabilang panig. Ngayon naman, i-isolate natin yung ating variable. So kung natatandaan ninyo, variable po ang tawag doon sa letters na nasa equation. So, magiging 170 minus 260 is equals to 260 minus 260 minus 15P. Iko-compute naman natin ngayon. So, ang gagawin is subtract lang ang 170 minus 260, magiging 90 or negative 90. At ang 260 minus 260 ay 0, kaya natira na lang natin ay 15P. Ibababa nyo lang dito yung 15P sa kanang bahagi, kasama yung negative. Kaya, magiging negative 90 is equals to negative 15P. Pagkatapos niyan, gagamitan na naman natin ito ng division property of equality sa pamamagitan ng pag-divide sa negative 15 sa magkabilang panig upang matanggal ang katabing numero o variable na P at makuha ang mismong value nito. Ayan. So, dalawang 15. Syempre, hindi na natin isusulat yan. Negative 90 divided by negative 15. Ano ang sagot? Okay, so dito ay 6. Dito naman, dahil 0 na ito, ibababa na lang natin si P. 6 equals to P. Or, pwede niyong pagpalitin, P is equals to 6.
demand function natin ay QD is equals to 260 minus 15P. Since ang QD natin ay 170, papalitan lang natin ito sa formula ng 170. Ibig sabihin daw, sinubstitute natin ang QD sa 170. At kung papansinin nyo, yung letter P or yung variable ay nandito sa bandang kanan. 260 minus 15P. Ngayon naman, ang goal natin ay mapunta si letter P doon sa kaliwa para siya ay maging positive. So, ganito. Gagamitan natin yan ng addition property of equality. Ayan. So, addition property of equality, 15P plus 170 is equals to 260 minus 15P plus 15P. Ibig sabihin, dinagdagan daw ng dalawang 15P sa magkabilang panig ng equation para maging positive ang term na may variable at mailipat ito sa kaliwa. Kung nakikita nyo, dalawang 15P. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Pero ito pa rin yung ating demand function. Next is, i-compute na natin. So, 15P plus 170 is equals to, naiwan si 260. Kasi negative 15P plus positive 15P, you have to omit it. Okay? Next is, kailangan gamitan natin to ng subtraction property of equality sa pamamagitan ng pagbawas ng 170 sa magkabilang panig. Okay? Para daw maiwan si 15P sa kaliwa. Ayan. So, 15P is equals to 260 na iwan siya minus 170. I-omit natin tong positive and then the negative. Okay, next. Kakopy lang natin yung 15P and then isa-subtract natin si 260 sa 170. Ang sagot ay 90. Ayan. Pagkatapos niyan, gagamitan daw to ng division property of equality sa pamamagitan ng pag-divide sa 15 or negative 15 sa magkabilang panig upang matanggal ang katabing numero ng P at makuha ang mismong value nito. So, kung napapansin nyo, mayroon tayong 15P divided by 15 is equals to 90 divided by 15. Ano kaya ang value ng P? Alright. Ayan, ang sagot ay P is equals to 6. You have to omit number 15 dito and then itira yung letter P. Doon napunta yan. And then 90 divided by 15 is 6. So, ayan. Parehong tama at katanggap-tanggap sa math ang dalawang paraan at ang pinagkaiba lamang nito ay ang pagpili na ilipat ang negative 15 na para maging positive number ang gagamitin. Kamusta naman ang brain cells ninyo? Kayang-kaya nyo yan. So, para mas mabilis mag-compute, sa formal na algebra, ang tinatawag na shortcut ay transposition. Okay? So, transposition, yun yung mabilis na pagpapatupad ng addition at subtraction property of equality. Okay? So, punta muna tayo sa ating demand function, which is QD equals to 260 minus 15P. So, kanina, ito rin yun, ano? Yung given ay 170 dun sa quantity demanded. Okay? So, ito na po yung formula. Dahil given na si 170, papalitan lang natin si QD ng 170. Kaya 170 equals to 260 minus 15P. Ibig sabihin yan, gagawin daw natin ng sabay ang transposition. Ililipat ang 15P. Saan papunta? Sa kaliwa.
Okay, so negative 15p pupunta sa kaliwa, magiging positive. Okay? And then, nakita nyo wala na siyang negative na nakalagay dahil transpose natin siya. 15p is equals to 260. Si 170 na positive dito, pag nilipat dito sa kanan, nagiging negative. So, 260 equals 170. Ngayon naman, ikokopya lang natin yung 15p sa baba at iko-compute natin yung 260 minus 170 at ang sagot ay 90. Ngayon naman, gagamitan natin to ng division property of equality. Ibig sabihin, i-divide daw natin sa 15 yung dalawang numbers para matanggal yung katabi ni letter P. Ano ba yung katabi ni letter P? Yung 15. Okay? So, pag dinivide natin to, i-omit nyo lang. Pwede nyo na isasamang kopyahin. So, ito, mas mabilis. Ang sagot, binaba na si P equals to 90 divided by 15, 6. Easy, right? Dito naman sa demand schedule, isusulat na natin yung sagot na nakuha natin na 6 sa point A. Ayan, yung punto A. Next naman tayo sa point B. Dito naman, P ang given at ang QD ang unknown. Ayan. So, ang given natin ngayon ay P is equals to 8. So, isa-substitute natin from QD is equals to 260 minus 15P. Kokopyahin lamang and then isa-substitute yung nasa parenthesis, yun yung letter P. Ano yung given? 8. So, that's why 8 ang nakasulat dito. Ano naman ang 15 times 8? Sige nga. Ang sagot ay 15 times 8. Saan kinuha? From here to here. Sagot ay 120. And then, 260 minus 120. Ang sagot ay 140. So, dito tumaas ang price from 6 to 8 at bumaba naman ng quantity demanded from 170 naging 140. Kita na natin yung inverse relationship. Ang next point is letter C. At ang quantity demanded given na yon ay 125. Pero wala tayong P. So same process tulad ng kanina. Are you ready? Okay, so gagamitan na naman natin ito ng shortcut o transposition sa pagpapatupad ng addition at subtraction property of equality. So, tandaan lang natin na kapag nilipat natin ang isang term sa kabilang panig ng equal sign, nagpapalit din ng sign to. Halimbawa, ang negative nagiging positive at ang positive ay nagiging negative. So, umpisahan na natin. Ang ating demand function ay QD is equals to 260 minus 15P. Okay, so isa-substitute lang po natin ang 125 sa QD. Kaya magiging 125 is equals to 260 minus 15P. So, gagamitin daw natin ang sabay ang transposition. Ililipat ang negative 15P sa kaliwa, kaya magiging positive ito. At ililipat daw natin ang positive 125 sa kanan, kaya magiging negative si 125. So, ayan from negative 15, naging positive 15P. From positive 125, naging negative 125. Next naman, ika-copy lang natin si 15P and then iko-compute natin si 260 minus 125. Anong sagot? 135.
Pagkatapos, gagamitan natin to ng division property of equality. Ito yung sa pamamagitan ng pag-divide ng dalawang numero sa 15. Okay, magkabilang panig para matanggal yung katabing number ni letter P. Ano ba yung katabing number ni letter P? 15. So, ayan. You have to omit it or delete it. Okay, so ibababa lang si P at i-compute natin yung 135 divided by 15. And the answer is P. Ibinaba si P, kinompute ito ng division. Ibig sabihin, the answer is 9. Ang sagot dito ay 9. Next ay, point D naman tayo. So, P is equals to 11. So, quantity demanded naman ng blank. Anong gagawin kapag P ang given? So, correct. Isa-substitute natin. So, class, tandaan, formula to ha. Kokopyahin lamang po ang formula. Kagaya nito. And then, ibababa. Isa-substitute natin yung P sa 11 kasi yun yung given. So, si letter P saan nakuha? Dito. Ayan. Given. So, 11. I-substitute ang P sa 11 and then magmumultiply na tayo after that. So, QD is equals to 260 na formula, ma-minus po doon sa 15 times 11. Ilan ang sagot nun? 165. Ngayon naman, yung 260 minus 165, anong sagot na QD? 95. So again, habang tumataas ang price, bumababa naman ang quantity demanded. Alright? Good job! Next is point E o punto E. And given natin ay ang QD which is 50. Ngayon, ang hahanapin naman natin ay P kasi yan yung naka-question mark. Are you ready? Okay, so magta-transpose tayo uli. Ibig sabihin, may given na daw tayo ditong quantity demanded, which is 50. At ang ating demand function, as always, QD is equals to 260 minus 15P. Ngayon naman, isa-substitute natin si 50 dito sa QD. So, 50 equals 260 minus 15P. This time, gagawin natin ang sabayang transposition. Ibig sabihin, ito daw si negative 15P, ililipat natin sa kaliwa, kaya naging positive 15P. At ililipat naman natin ang positive 50 sa kanan, kaya naging negative 50, kagaya nito. Ayan negative 15, inilipat dito, naging positive. Si positive 50, inilipat sa kanan, naging negative. Alright, so kokopyahin lang po natin yung 15P and then yung equals. Saan po nakuha yung 210? 260 minus 50 is 210. Next. Ngayon naman, gagamitan natin ang division property of equality sa pamamagitan ng pag-divide sa 15 sa magkabilang panig. Para daw matanggal po yung kasama ni P at makuha yung value nito. So, ayan. Pag dinivide natin to, maiiwan po si P and then equals to 210 divided by 15. P is equals to 14. So, ayan po ang sagot natin dito sa presyo. Point F naman tayo. So, ang P ay given na 15 at unknown naman si quantity demanded. So, ang gagawin? Substitute ulit. Alright? So, sa punto F, ang given ay 15. Tandaan ang formula, QD is equals to 260
minus 15p. Kinopya lang po dito. Tapos, isa-substitute lang natin yung given natin dun sa letter P. Kaya naging 15. Next, ayan. So, dahil sinubstitute na natin yung P, ito yung P, 15, napunta dito sa may parenthesis. 15 times 15 equals to 225. Ngayon naman, ima-minus natin si 225 kay 260. Answer is 35. So, ayan, last one table na tayo. Ang point G. Given na ang QD is equals to 5. At hahanapin natin si P. Okay guys, so another transposition na naman ang gagawin natin o yung shortcut. So yung ating demand function, still it's QD equals to 260 minus 15P. Ngayon naman, isa-substitute natin yung quantity demanded doon sa formula. At gagawin natin ng sabay ang transposition. So, ililipat po natin yung negative 15p sa kaliwa. Ayan, lipat natin dito. Magiging positive siya. And then, yung positive 5, ililipat natin sa kanan, kaya magiging negative 5. So, kokopyahin lang po ulit yung 15p and then equals 255. Saan po nakuha yung 255? Dito, sa 260 minus 5. And then, gagamitan na naman natin ang division property of equality. I-divide sa 15 ng dalawang panig para makuha po natin yung value ng P. So, ibababa lang natin, pag dinivide natin yung 15P divided by 15, ang matitira na lang ay si P. And then, equals to, ano yung sagot sa 255 divided by 15? The answer is 17. So, ang value niya ng presyo ay 17. So, ayan class, complete na ang table natin. Observe natin from point A to point G. Habang tumataas ang P mula 6 hanggang 17, bumababa naman ang QD from 170 to 5. Ito mismo ang pattern ng demand. Since kumpleto na ang demand schedule, pwede na natin itong gawing demand curve. Remember, price is equals to y-axis or pa-vertical. Yung quantity demanded naman, x-axis equals to horizontal. Kaya ipa-plot natin ang bawat pair ng P at QD. Then, connect the points. Makakabuo na tayo ng downward sloping demand curve. So, ayun class, kapag nakita nyo na ang completed curve, tandaan lang ninyo na hindi lang basta ito line. Ang bawat point ay may kwento tungkol sa desisyon ng mga consumer sa isang particular na price. Kapag mahal, mas kaunti ang gustong bilhin. Kapag mas mura, mas marami ang gustong bilhin. So, ayan class. Ito nga pala yung sinagutan natin kanina na demand schedule. Sa punto A, ang presyo ay 6 at ang quantity demanded ay 170. Kaya dito, example, punto dito, kapag ka ang presyo ay 6, ang quantity demanded ay 170. Kapag naman ang presyo ay 8, ang quantity demanded ay 140. 8 and then 140. 9. Ayun yung 9 ha. 9, ang quantity demanded ay 125. Kita nyo, hindi naman siya exact dun sa number 2. So, may 5 yon. That's why 125. So, letter D, 11, ang price, and then ang quantity demanded ay
95. Hindi siya exact sa 100. So, pipili lang kayo kung saan yan nakatapat. Base doon sa nakuha ninyo na answers. Alright? Alright, enough watching me solve. Kayo naman, hands-on muna tayo. Ito na yung part na malalaman natin kung kaya nyo nang gawin without tutorial mode. Okay, practice done. Ngayon nakita na natin ang formula, table at graph pag samasamahin natin silang tatlo. Hindi sila magkakaibang topic. Tatlong paraan lang sila ng pagpapakita ng iisang konsepto. Kaya, sabay-sabay nating i-practice ang natutunan. Okay, last check. I-explain nyo gamit ang sarili nyong words. Mas importante sa economics na naiintindihan nyo ang dahilan kaysa memorize lang ang formula. Kaya, check natin kung solid ka na dito.